Ito ang balitang dapat malaman ng taong bayan na tila pilit tinatago at pilit ayaw umanong ipalabas ng mga bayarang media sa publiko. Sadyang tunay nga talaga na walang lihim na hindi nabubunyag at walang baho na hindi aalingasaw. Sinuspinde ng Korte Suprema ang isang abogado sa loob ng 3 taon matapos mapatunayang nagbigay ito ng payo sa kaniyang kliyente na magtago upang makaiwas sa pag-aresto. Sa desisyon ng korte, binigyang diin na ang pagpapayo sa isang kliyente na umiwas sa pag-aresto ay hindi ito maaaring ituring na wastong legal na payo sapagkat ang naturang payag ay lumalabag sa mga karaniwang proseso ng batas. Kasunod ng paglabas ng desisyon, tila ilang netizens ang nag-ugnay nito sa naging pahayag ni Batangas 2nd District Representative Jinky Luistro na nauna nang umamin sa isang panayam na tinutulungan niyang magtago ang kaniyang asawa matapos itong akusahan ng panggagahasa. Kasi this was during the time na maraming namamatay, I don't know but this was during the time na highly sensational yung issue ng EJK. What I did, tinago ko po asawa ko. So, wanted siya. Di ba? Kasi lawyer ako eh. I cannot bear the fact na natutulungan ko yung ibang akusado tapos makukulong ang asawa ko for something which he did not do. For 2.5 months, malayo siya sa amin. Tinago ko siya. And I really requested him to follow what I want, no? Kasi ang gusto niya ay hospital arrest daw siya. Sabi ko, no. Sabi ko, ang drama ko pa ganito, for our entire marriage, wala akong ibang ginagawa kung hindi sumunod sa'yo. This time, ikaw ang susunod sa akin. So, tinago ko siya. After 2.5 months, after filing the petition for demurrer to evidence, yata yung final namin, petition to demurrer to evidence, it was granted and the court dismissed his case. I was able to bring him back dito sa Mabini. Naka-assume ulit siya ng mayor ng Mabini. Iyakan ng taga Mabini. Dahil sa height ng emotion na ang mayor namin, muntik lang nakulong, naging wanted, pero nakabalik, no? Kaya lang after 2 weeks, kakabalik pa lang niya. We discovered another case. Rape ulit. Same modus. Wala ulit complainant, fake ulit ang place of residence, return to sender ulit lahat ng mga notices. But this time, sinuwerte ako. Why? Inabot ko sa fiscal during the time na wala pang warrant of arrest. So we were able to cause the dismissal of the case at the fiscal's level. No? Ito pong mga pangyayari ito sa asawa ko. I thought ito na yung magbibigay ng tuldok sa magulong buhay namin sa politika. Why? It happened only because he intended to run for congressman. Diba? He intended to run for congressman. So, ang sabi ko sa kanya, kalimutan na natin ang pagka-congressman mo. You just stay here in Mabini, tapusin mo ang termino mo, you run for your 3rd term as mayor. Yun ang sabi ko sa kanya. Alang, habang nagpapahinga kami dun sa Mabini, sa Paggalangit, dito sa aming tirahan sa Mabini, unti-unting nagdadatingan ng taga 2nd District. Leaders from Bawan, leaders from San Pascual, leaders from San Luis, Lobo, and Tingloy. Until they articulated, kung hindi tatakbo si Mayor Beatrix bilang congressman, we need you, Mayora. You continue his battle for congressman of Batangas 2nd District. At first, it was really a very heavy decision for me. Kasi ang priority ko talaga ay ang aking pamilya. My children, my husband, and since I got married, I learned to live within the shadow of my husband. Kung nasan siya, nandun lang ako. Kung saan niya ako kailangan, doon lang ako pupunta. Yun ang naging buhay ko when I married my husband. No? Kaya lang, dadating pala yung panahon na
kailangan mong bigyan ng pagpapahalaga yung mga taong nagtiwala sa iyong asawa. So, anong sinasabi ng taga-Bawan? Mayora, paano kami kung wala kami congressman? Ang sabi ng taga San Pascual, Mayora, paano itong mga leaders na umasa na sa iyong asawa? Ang taga Tingloy, Mayora, paano na po yung mga plano ni Mayor Beatrix para sa bayan ng Tingloy? Taga San Luis, Mayora, paano na po yung ipinangako ng inyong asawa? Nakilalanin ang aming bayan sa kanyang panahon. Yung taga Lubo, paano na ho ang pangarap namin magkaroon kami kababayan na congressman? So, I know I had the moral obligation to all these people. Kasi sila yung mga tao unang tumanggap at nagtiwala sa aking asawa. So my becoming a congresswoman started with returning the gratitude to all the people na nagtiwala sa aking asawa nung panahon na siya ang tatakbong congressman. Yes, ang asawa ko po ang sadyang kandidato, but because of the challenges that was thrown to us in view of his intention to run for congressman, I was forced to stand up and continue his battle for congressman of Batangas 2nd District. Sabi ko, perhaps this is God's will. Kaya napunta tayo sa mundong ito. Kaya naman ayon niya sa komento ng ilan sa ating mga kababayan ay hindi malabong mangyari na maharap din itong si Luistro sa isang reklamong administratibo kung may maghahain ng kaukulang kaso. Gayunpaman sa kasalukuyan ay wala pang desisyon ang Korte Suprema o anumang opisyal na hato na nagsasabing may pananagutang administratibo itong si Luistro kaugnay ng kaniyang mga naging pahayag. Ang anumang posibleng aksyon laban sa kaniya ay nakasalalay pa rin sa paghahain ng formal na reklamo at sa magiging resulta ng kaukulang proseso sa ilalim ng batas. At para sa buong detalye pa ng balita, narito't panoorin natin ang full video. Bigyan natin ng reaction opinion itong post ni Mr. J. Sonsa. To, sabi lang niya, Representative Girbil Luistro, ikaw ba ito? Nagtatanong lang naman. Ipinost ni Jason sa pangyayari sa Supreme Court. Nakalagay dito, lawyer suspended for 3 years after advising client to hide from arrest. So, it's a common knowledge at inamin nga ni Congresswoman Luistro na inadvisean niya yung husband niya na hindi lang inadvisean, parang itinago niya yung husband niya para hindi maaresto kasi may warrant of arrest over an alleged rape. Sinasagot naman ito ni Congresswoman Luistro na inamin niya, ginawa talaga niya yun kasi nga yung allegation daw ng rape is gawa-gawa lang. Kaya prinoteksyonan niya yung husband niya at tinago niya. So, ang tanong is, itong lawyer na nasuspended for 3 years, dahil inadvisean niya yung kliyente niya na magtago para hindi maresto, si Congressman Luistro ba ito? Sinearch ko ngayon sa Google or sa AI. Mabuti nga at meron tayong Google AI. Tinanong ko lang, is it true that the Supreme Court suspended a lawyer for advising his or her client to hide from arrest? Ang sagot ng Supreme Court is yes, meron. But, hindi po si Congresswoman Luistro. Ang abogado sa naturang desisyon ng Supreme Court is si Attorney Rustico Gagate, case versus Pitcher. Ang nangyari, itong Pitcher, hinar niya yung abogado, Attorney Gagate, nagka-sondo sila sa acceptance fee na 150,000. So, nag-trial. Kaya lang, while ongoing ang trial, nakaligtaan ng abogado yung kanyang tungkulin niya na i-represent ang kliyente niya sa trial.
hindi niya ginampanan yung tungkulin niya. To a point, pagdating ng panahon, dahil napabayaan nga yung kaso, inadvisean nitong abogado ang kanyang kliyente na magtago na lang. As a result, nagreklamo itong kliyente at dahil sa reklamong yan, nagdesisyon ng Supreme Court, sinuspend nila ang abogadong ito. Yan, jurisprudence na yan, sinerge ko. But, again, sa tanong ni Mr. Jason Sa, kung, excuse me, kung si Luistro ba yung nasuspend, in fairness, hindi siya. Hindi. Okay? Klaruhin natin. Kasi, isip ko, siya na nga ba ito? So, kung siya, kawawa naman. Anong mangyari sa House Prosecution Team? Siya ang lead counsel o lead lead prosecutor. Di wala na. But, mabuti naman at hindi. Speaking of mga na-suspend o na-disbar na mga lawyers, ang alam ko dyan is si Jesus Palsis. Yung pro-BBM na lawyer, na grabing mga birada laban sa mga Duterte. I think suspended siya for 1 year ba? For vulgar post. Masyadong masama yung kanyang mga post. Sino ba? Si Larry Gadon. Hindi lang suspended, kundi disbarred. Ano naman ang kasalanan ni Gadon? I think yung minura-mura niya yung media personnel. Kaya, ayun. Isa sa pinaka mabigat na parusa, disbarred. Kaya sabi ni Gadon, di baling disbarred daw siya, basta may kita siya. Anong kita? Malaki ang sweldo niya. As presidential advisor, sumasahod siya nasa, I think, 300,000 a month. Or in 1 year, including perks, bonuses, and everything, umabot ng sobra 4 million ang kita ni Larry Gadon. Kaya hindi niya kailangan pang maging mag-abogado pa. But hanggang kailan yan? Hanggang 2028 yan. Sino pa? Si Attorney Kausing, Toto Kausing. Malala nyo, nung kasagsagan pa ang kaso ni General Bantag? Ayan, si Kausing ang spokesperson sa kabila. Mabuti ngayon, hindi na siya abogado, nag-vlog na lang. Dr. Toto Kausing na ngayon. At kasama natin, pro Sara Duterte na siya ngayon. Kaya, no problem. Parehas na nating DDS si dating attorney, now Dr. Toto Kausing. Okay, so, kaganapan sa Day 13 ng impeachment trial ni VP Sara. Ayun, question pa rin ng mga senador yung COA witness. Mr. Attorney Roderick Wamil, na grabing mga tanong ng mga senator judges. Ang namonitor ko kanina, itong si Senator Bam Aquino. Pinapalabas niya na bawal ang maggamit ng alias sa confidential funds. Kaya lang, klaro naman yung sagot ng witness na sa COA circular, it is neither prohibited or allowed. Silent. Ibig sabihin kong silent, pwede. Kasi on the ground, ako, nung nasa active service pa ako, sa mga units na ako ang namuno, meron kaming konting intelligence fund at gumagamit kami ng alias para sa pag-clear ng intelligence fund at ibibigay namin sa mga agents namin, confidential or deep penetration agents. Hindi namin nilalagay sa resibo yung tunay nilang pangalan for their security. Ganun lang yun. Bigyan natin ng reaction opinion itong video posted by Attorney Regal Oliva. Isa na namang napakagandang another day, another point of view. Ito, title niya is The Most Interesting Woman in Congress. Sino sa palagay nyo? Si Congresswoman Gerbel Luistro. Bakit most interesting woman in Congress? Pakinggan natin siya. Sa panahon ni Speaker Martin
Romualdez, bumaha at bumagyo ng biyaya dito sa ikalawang distrito. Congresswoman Jervil Luistro is becoming one of the most recognizable face in Philippine politics. Not because of legislation, but because of controversy. Controversy. May nagsasabing may 8 million pesos legal fee issue daw involving the law office of Attorney Manasseh Carpio. She denies it and challenges anyone to produce the documents. May mga nagtatanong din tungkol sa flood control project sa kanyang distrito. Totoo, may mga proyekto, pero hanggang ngayon, wala pang ebidensya nagpapatunay na may personal siyang kinalaman sa anumang anomalya. Ang tanong ng publiko, fair ba namang magtanong? Siyempre. Then there was the now infamous laway moment. Viral. Yes, relevant. Not really. Mas mahalagang pag-usapan ang laman ng argumento kaysa laman ng bibig. At syempre, nariyan ang kanyang pagiging isa sa pinakamalapit na kaalyado ni Speaker Martin Romualdez. Walang masama sa pagiging loyal. Pero kapag ikaw ang lead prosecutor sa mga usaping may political undertones, people will naturally ask, can loyalty and impartiality comfortably sit in the same chair? Sa batas, allegations are not evidence. Ngunit sa politika, perception is often the first witness. And perhaps that's Congresswoman Jervil Luistro's biggest trial. Another day, another regal. So, ayun. Nasa limelight ngayon si lead prosecutor Luistro. May nagsasabi nga baka daw siya manalong senador pagtatakbo siyang sa 2028. Tatakbo siya senado. Posible daw manalo dahil sa exposure niya ngayon. I do not agree. Depende sa klase ng exposure. Kung ang exposure mo naman ay dahil sa kapalpakan, paano ka mananalo? Ang daming mga example, si Manny Pacquiao. Kung exposure lang pag-uusapan, sobrang exposure niya, pambansang kamao. Kilala ng lahat si Manny Pacquiao. Bakit natalo siya nung last midterm election? Ayan, perception. Kasi dumikit siya sa Marcos Jr. administration. Tingnan nyo yung tatlong kandidato ng partido ni Pangulong Marcos, Federal Party. Pacquiao, Tolentino, and Abalos. Talo lahat. Bakit? Perception ng taong bayan. Basta dumikit ka sa Marcos Jr. administration, kiss of death. Itong mga nanalong senador sa alyansa, may sarili na silang pundasyon. Example, si Lacson and Soto, Lapid. Kahit hindi dumikit kay Marcos, mananalo ang mayan dahil tagal na nila dyan sa politika Sino pa? Pia Cayetano. Kahit hindi na member sa alyansa,